iyak ka na lang, di ba? So, batak na tayo. Pagdating mo sa law school, halos ganun din naman. So, in short, parang ang gusto ko lang sabihin is medyo na-prepare ka na sa hirap ng accountancy eh. And then may alam ka na konti sa mga law. So, I would take first law ay accountancy before law, di ba? And I would also say na yung analytical skills ng isang accountant, yung training natin on attention to details, di ba? Ano pa ba? Yung patience natin, ayan, yung composure natin, lahat ng mga factors na to nakakatulong para maging successful ka din sa law studies mo. Kasi ano na yan eh, naranasan mo na yan eh. So, most likely na kung mararanasan mo ulit, medyo immune ka ng konti, di ba? Hindi ka na yung tipong kasi ako sa law school may mga diyan eh, may mga nagre-recite, umiiyak, ganyan. Ang understanding ko, pag graduate tayo ng accountancy, medyo na tayo? Ano bang tawag dito? Ano bang Tagalog ng NAB? Medyo Manhid. Manhid na tayo. Ayun. Medyo manhid na tayo. So, pagdating sa law school, medyo konting konting adjustment na lang, okay na. So, for me, siguro yun. Ang ko. Pero, just a bit of just a bit of advice din para sa mga magti-take ng law. Nung first year ako sa law school, meron yung tanong na it has always been very special to me. Kasi yung isang tanong ng professor namin, which is yung pinaka-terror ko ring naging teacher is, ang tanong niya is, why are you taking law? So, ayan, ang daming sagot. Kasi yung tatay ko, lawyer, yung sabi ng sabi ng nanay ko, magaling daw akong makidebate sa kanya, sa nanay niya. So, magaling daw akong makidebate. Ano pa ba yung mga reason nila? Yung lolo ko, fiscal dati or judge dati. Ayan, or family of lawyers. Tapos, ang wala na lang kasi sa family namin is lawyer. Ayan. So, syempre, meron yung mga talagang mabibigat yung reason nila ng pagiging lawyer. Like, kunwari, pinatay yung tatay niya, wala silang nalapitan, kaya nag-decide siya mag-take ng law, may mga ganyan. Or meron yung nawala yung bahay nila, and yun nga, wala rin silang malapitan, kaya parang ang effect nun, parang naging parang naging gusto niyang magkaroon na ng knowledge sa law. So, kaya tinatanong yun, yung question na yun, para pag nahihirapan kayo, which is mahirap talaga sa law school. Sabi parang siguro sa sa pagkaka-describe ko naman sa inyo, meron na kayong picture kung ano ang tatahakin nyo pag nag-law school kayo, di ba? So kapag nahihirapan kayo, para pag nahihirapan kayo sa law school, lagi nyo iisipin yon, yung question na yun. Bakit kayo nagtitake ng law school? So yun kasi yung magiging additional fuel nyo na magsumikap, mag-persevere, and maging mas patient pa sa pagtitake. Kasi after nyo graduate sa law school, ibang-iba rin yung feeling. Tapos na yung matinding, isa sa pinakamatinding pinagdaan mo. Parang ganyan, parang parang love life, parang natapos ka sa isa, naka-move on ka na sa isang breakup, parang ganyan. So, isa sa mga sabi ko nga, isa sa pinakamahirap pero pinaka-satisfying na experience na magagawa mo. Besides, you will be helping your companies, your friends, your family especially. You can better provide them legal advices and na hindi yung tipong lang, chismis lang na dapat ganito yung gawin mo or dapat ganito yung gawin mo. Ngayon, pag nagtatapos ka ng law school or at least kahit kapag nagtitake ka pa lang, mas maganda yung advice na may bibigay mo. And kung commercial man yung transaction, di ba? Mas maganda na yung advice mo as an accountant would be supported by a legal advice. Ayan. So, ayun. So, ano pa? May questions pa kayo?
Ayun. So, tignan natin kung may mga questions pa po yung iba. Okay, sure. Okay. Sadya. Ito, sir. Isa sa mga question po na nandito na nakuha namin sa FB Live and YouTube Live is, what is the hardest challenge you've faced while studying law? Ako kasi pag naging accountant kayo, and lalo na kapag auditor kayo, which I would suggest na ang path ninyo kapag naging accountant kayo or naging CPA kayo is mag-take kayo ng or ma-employ kayo sa isang auditing firm. Kasi ibang-iba yung training sa auditing firm as compared kapag pumunta ka sa government kaagad or pumunta ka sa private. So, siguro ang pinaka-challenge sa akin is sumasabay yung audit season sa exams. Kasi usually mga February yung midterms tapos parang sasabay ng mga May or April yung finals. So, imagine mo na lang, nagra-rush kayo ng review. Sa akin kasi ako yung head for quality assurance ng firm. So, habang nagre-review ka ng mga FS, ganyan, nagmamanage ka ng tao, sumasabay yung pagre-review mo ng school, di ba? So parang medyo may challenge talaga siya. So I would imagine sa mga working student, may papa-overtime sa'yo, di ba? Or meron pinaparush sa'yo yung boss mo. Pero bukas na yung exam mo, di ba? So parang ganun yung situation na yan. So para sa akin, yung mga times na sumasabay yung audit season at saka yung exam, yun yung mga pinakamahihirap. Nung first year ako, nag-try ako mag-full load. Ang full load sa Arellano is 21 units eh. So nag-try ako mag-full load. So imagine nyo na lang. Sabi ko sa inyo, times 3, di ba? Ang time yung magbasa kung ano. So kung 21 hours yun, so times 3 mo yung 21 hours. So kumusta naman ang tulog mo at saka kumusta naman ang trabaho, di ba? So yan ang challenge talaga sa time talaga ang challenge. So yung i-allot mo sa work, i-allot mo sa school, and kunwari ako may 2 kids ako. So yung time mo din na i-allot mo sa wife mo and sa 2 kids mo. So talagang sobrang challenge. Kaya ako, ang advice ko din kung kayo later on is magte-take kayo ng law school and may family na kayo, i-explain nyo mabuti sa wife and kids niyo yung pinagdadaanan nyo para maintindihan nila kung gaano din Kasi ako, lagi kong ina-explain sa mga anak ko na pasensya na anak, hindi muna tayo makakalabas this Saturday kasi may exam si daddy or di ba? So kailangan nyo lang ipaliwanag. Ganon din sa mga boyfriend or girlfriend nyo, ipaliwanag yung maigi kasi marami akong classmate na nung pumasok sa law school, nag-break sila ng mga boyfriend at girlfriend kasi hindi magkaintindihan. Ang suggestion ko, kumuha na lang kayo ng boyfriend o girlfriend nyo sa law school para magkaintindihan kayo. May pa kayo, di ba? May study group na kayo kaagad, di ba? Kung sakali. So, tingin ko yun sa akin parang ang pinaka naging challenging is yung magsasabay yung work at saka yung school at saka yung family time. Ayun. So, meron din tayong questions pa dito sa chat box ng Zoom. Ayan, nag-unique yung question niya. Sabi niya, if you're given a chance, sir, to create a law, what would it be? If I would be given a chance to create a law, ano kaya? Siguro kung ako, bibigyan ako ng chance to create a law. Sa lawyers kasi, meron silang parang taripa. Kunwari, magpapagawa ka ng document or lease contract, ganyan. Meron silang parang rate na ito yung amount ng bayad. Unfortunately, sa ating mga accountants, walang ganun. So, kaya minsan, di ba, sa uso sa mga accountants minsan or sa
lalo na sa public practice, yung mga tinatawag nilang midnight accountants patawag doon or fly by night, mga ganyan, na kausap mo ngayon, bukas wala na, di ba? Or tinakbo na yung pera mo. Kasi nga, parang nagko-compete sila sa price, pamurahan, di ba? So kung may tariff sana yung mga accountants, hindi mas maganda. Kunwari, sabihin nating ang ino-audit mo is small entity or small and medium enterprise siguro, or kung full PFRS yung ino-audit mo, parang meron siyang bracketing, di ba? Or ito yung minimum na amount na pwedeng Siguro kung akong gagawa ng law, yun yung gagawin kong law. Kasi as of now, medyo na lalong tawag dito, lalong bumababa yung tingin minsan sa mga accountants, lalo na sa mga CPAs. Kasi nga parang ang akala nila, magbabayad ka lang ng 5,000, pipirmahan na yung financial statements, di ba? So parang naman yon, parang nasaan naman doon ang ethics natin at saka natin, yung mga review procedures and everything, di ba? So nasaan yung quality, should I say, nung financial statements. So siguro tingin ko yun yung, kung ako yung gagawa ng law, yun yung gagawin ko. Gagawa ko ng taripa ng fees para sa mga accountants. Para hindi nag-aaway-away sa fees, di ba? Minsan nga, meron ako nababalitaan yung mga kaibigan natin sa industriya. Magko-coach ka ng 10,000, tapos sabihin, pare, nakakuha mo ba yung kliyente? Hindi, may nag-quote ng 5,000 eh. So, di ba? Ayan. Okay, thank you, sir. For other comment po dito na questions, what drives you to continue law amidst internal and internal hurdles? Who inspired you, sir? Ako, what inspired me, first is, syempre, my family. So, you would be lucky if along your career or along your life is wala kayong magiging wala kayong magiging kaso, wala kayong magiging hardships or challenges na yung mga tipong gusto mong magsampa pero wala kang alam naman sa sinasampa mo, di ba? Or wala kang may sinampa sa'yo, hindi mo naman alam yung sinasampa sa'yo kung ano tungkol saan yun. Siguro sa akin, ang main drive ko is protection ng family at saka ng mga close friends ko. So, I know na kapag mas marami akong alam sa law, I can protect them better. Secondly, as the managing partner ng firm, we will be providing our clients better service if mas may alam kami sa law. Right now, meron kaming legal retainer, but of course, ibang-iba pa rin kapag yung owners mismo ang nakakaalam sa law, di ba? So, kaya, ang isa sa mga ko is improvement ng services ng firm. But basically, yun yung pinaka-drive ko, yung protection ng family ko at saka yung better services na mapoprovide ng firm. Thank you po. And for our next question from Sir Jovan Santa Cruz. Ayan, sabi po niya, question niya, is it true that business law is one of the toughest and hated subject by many law students? Business law. Siyempre. Alam niyo ba, sa ngayon kasi, parang phase out ng negotiable instruments or hindi nakasama sa bar subjects ang negotiable instruments law sa law school, although tinuturo pa din. Pero kapag tinake mo tong subject na to, nakakatuwa to di ba? Kahit naman tayo sa accounting accounting students, nakakatuwa naman talaga ang negotiable instruments law, di ba? Pero more than that, kahit yung ibang subjects like corporation law, ang isa sa pinakamahirap na subject sa law school ay corporation. Kasi nga talagang kayo dyan, ititest yung galing nyo talaga dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito yung pinagkukuhanan ng isa ng karamihan sa mga bar subjects sa commercial law, di ba? Kaya kapag tinake nyo yung commercial, yung corporation, mahirap yung mga questions na dumadaan dyan na usually
kapag hindi ka nag-take ng accountancy, since first glance mo to or first na take mo, talagang parang sobrang unfamiliar sa'yo. Pero pag accounting students ka, medyo familiar sa'yo yan. Pero yun nga, sabi ko kanina, ang hate na hate talaga ng mga tawag dito, ng mga non-accounting students sa law is tax at saka succession. Yan kasi medyo marami yung math. Lalo na kapag ang teacher mo is parang puma-part-time na reviewer sa CPA school, kalain mo magpapakompute ng mga income tax and business taxes sa mga donors tax, mga estate tax sa room. Eh yung mga kaklase mo minsan sila parang hindi sila prepared sa ganong mga situations. Kaya ayan, ang mga accountants sa law school ay medyo maraming kaibigan yan kasi usually kapag yan yung mga subjects, mga taxation, ganyan, yung mga non-accounting friends natin, yan medyo nagpapatulong sila dyan. Pero all naman yung yung mga law on sales, law on credit transactions, tingin ko naman yan, parang tayo, ang advantage natin, nakita na kasi natin siya dati. Sa law school kasi bibigyan ka ng more in-depth understanding sa mga subjects na yan. Pero tayo, since nakita na natin yung codal provision at saka may konting understanding tayo, hindi na masyadong sa atin, hindi na masyadong unfamiliar sa atin. Kumbaga, meron tayong at least baon konti. As compared sa kanila, walang-wala silang baon. So, yun. And ang suggestion ko, pala, nakalimutan ko kanina, if you would be taking law school, ang suggestion ko kahit mag-work muna kayo kahit na saglit lang. Kasi yung pag-work would entail your practical application ng knowledge nyo sa accounting and at the same time, mas magmamature yung perspective ninyo sa real life. Yan. Kaya pagpasok nyo sa law school, which is, by the way, is a reflection, ang lahat ng mga pinag-aaralan niya sa law school is kaya gumawa ng mga batas, di ba? Kasi may mga nangyaring incident or may mga try na i-prevent na pwedeng mangyaring mga incident, kaya ginagawa yung mga law. Di ba? So, in short, practical halos lahat nung reasons kung bakit ginawa yung law. And kung meron ka ng real life experiences sa work, yung mga kapag kunwari nagtatanong yung professor mo ng mga, for example, ganito yung nangyari sa work, at least meron kang idea or meron kang kesa yung tipong pagka-graduate mo ng accounting, nag-board exam ka, dumiretso ka ng law school. So I would suggest mag-work kayo kahit na siguro mga 1 or 2 years lang para ma-open yung eyes niyo. Ano ba talaga nangyayari sa working environment? Ayan, meron pa po tayo 2 questions. Ayan, yung isang question is, sabi niya, sir, on a general context, what is more quantifiable? To defend what is right or to pursue what is good? To defend what is right or to pursue what is good. Medyo subjective kasi parehas eh. And what may be right for you is not right for the other, di ba? And then yung good naman, medyo subjective din siya. Alam nyo ba, may mga religion sa world na ang pagpatay considered na good as long as for the pursuance na endeavor, di ba? Pero siguro I would answer that in the context na dahil Catholic ako and ito yung ko. Kasi yan pag sinasagot kasi yung mga tanong na yan, medyo subjective kasi. So dapat meron kang common ground. So siguro para sa akin, I would say na you should do always what is good, di ba? So kung ano man yung standard mo ng good, kunwari ang standard mo ng good is kung anong sinasabi ng Bible, di ba? Kasi if you would be referring to that or
parang sa ano din, parang sa law school, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng walang basis, di ba? So kung ang basis mo is yung Bible, as long as you do yung sinasabi ng Bible, so it follows na your action would always be right, di ba? So, ayun siya. Although, yun nga, sabi ko, medyo subjective yung tanong. Siguro, isa rin sa mga siguro isingit ko na lang din. Sir, sir, ang justice ba is napupunta sa good or so to someone who is right? Ang sagot dyan is hindi. Ang sagot dyan is who have the better evidence or who has the most evidence or kung sino man yung merong convincing evidence would always win in a court of law. So, it's not a matter if ikaw yung tama or ikaw yung nagrabyado or kung ikaw yung what would prevail would be the evidences that you or the pieces of evidence that you would be presenting. So ang study ng law is tawag dito, contextual siya and procedural. So as long as you follow kung ano yung context and yung procedure, most likely than not you would win in court, especially if you have good pieces of evidence. So yeah. Yan. Our last question po from Sir John again. Sabi niya, between accountancy and psychology, which is better to take as pre-law course? So sorry, pakiulit, Beatrice, between accountancy and? Between accountancy and psychology, which is better to take as pre-law course? Medyo mahirap sagutin kasi hindi ako psych grad, no? But based sa experience, ang psychology kasi is study ng behavior and di ba? Behavior and psyche, the psyche. For me, may nakakatulong din kung graduate ka ng psychology kasi merong portion ng study of law, lalo na yung mga tipong subject mo is mga alternative dispute resolution, wherein yung alternative dispute resolution na subject is ito yung subject na kung maaari, kumbaga, wag na kayong pumunta sa korte, ayusin niyo na lang siya extrajudicial. So pag-uusapin yung mga parties ganyan. And I think kung psychology ang pre-law mo, I think dito ka sa subject na to mag-excel. Maliban sa ang law is adversarial, di ba? So merong agrabyado, merong ng agrabyado or merong claimant, di ba? And then may plaintiff, may defendant, ganyan. Kaya ko nasabing adversarial siya. So kailangan mong pag-aralan kailangan mong pag-aralan based sa pinapakita niyang behavior. Kailangan mong pag-aralan yung kalaban mo, kumbaga, di ba? So I think kung psychology grad ka, malalaman mo kung kailan nagsisinungaling yung witness, di ba, sa mga behavior niya, or kung yung client mo ba, totoo ba yung sinasabi niyang facts sa'yo para makatulong sa case. Tingin ko yun yung mga So, ako kasi marerelate siguro siya kung sa psychology, marerelate siya doon sa mga behavioral na aspects ng study ng law. As in contrast naman doon sa commercial, civil and taxation side kapag accountancy naman yung mo. So I would say medyo bias ako diyan. Syempre I would say na mas okay kung accountancy yung pre-law mo. But I'm not also saying na kapag psychology ang grinat mo is hindi rin siya okay maging
meron akong mga naging prof na magagaling, na malayo doon sa law ang kanilang pre-law. Yung iba, mga doktor, mga engineer, ganyan. So imagine nyo na lang, di ba, paano ma-apply yun sa law. Although sa law naman, merong mga subjects na related sa medicine, may mga ganun din na ano. But all in all, sa akin, ang best na pre-law pa rin is accountancy. Yung iba may sinasabi, okay din daw yung pre-law na legal management, ganyan, kasi tuturuan kang gumawa ng mga pleading, etc. But for me, sa akin siguro, I would say na yung ating foundation as accounting students would separates us or differs us from other pre-law subjects. Ayan, sir. Thank you so much, sir. And I assume na wala na pong questions yung mga viewers natin now. Okay. So, yun. Thank you for the helpful lesson, Mr. Dumayas. And thank you for giving us some of your precious time po. We are very grateful for your presence, sir. No problem. Anytime. Yeah. I hope po may natutunan din ng ating viewers about law at mga reasons kung bakit ang accounting ay naging pre-law subject. Ayan, sana makatulong to sa professions na balak mong abutin in the future. Ayun. So, I want to share my takeaways lang, guys. No, grabe yung episode natin ngayon. Napaka-interesting. And alam mo yun, napatunayan talaga dito na law is one of the great healing profession para sa akin. Kasi we all know that medicine heals the body, clergy heals the soul, but you know, law heals the society reaps. And alam mo, natandaan ko lang yung quotes na yun kasi yun yung natakal namin nung senior high school ako. Sure ko lang. So, ayun. Ikaw naman, Miss Beatrice. And syempre, na-mention nga ni Sir na ang law is very challenging pero very fulfilling sa. So siguro na-realize ko lang din na kailangan ng patience and right motivation. Siguro patience sa process, yan, patience sa challenges, ganyan. And patience sa reading. Sabi nga ni Sir, ang daming babasahin, kailangan mo ng patience talaga. Ayan, nabanggit din ni Sir na kaya kailangan ng patience sa reading kasi sabi niya, the more you read, the more you know. True, partner. And di ba may mga ginagamit pa ng mga method like yung Socratic method? Kumbaga, hindi yung kapag nagsagot ka lang, halimbawa nagtanong yung prof mo, then sumagot ka lang, hindi yung pwedeng ganun lang. Kailangan man may ginagamit ka pang Socratic method or other method, then i-apply mo pa yon about it, di ba? Ganun. Kaya, kailangan ready tayo sa pagpasok sa gantong course and napaka-interesting talaga dahil ngayon ko lang nalaman na pwede pala maging pre-law course ang accountancy. Ayun. So, partner? Ayan, sige. And I assume wala na din tayong questions from Facebook Live and dito sa Zoom natin. So, allow me to read the citation of certificate. Ayan. The certificate is awarded to Mr. Emmanuel Dumayas for imparting his invaluable insights and expertise as a guest speaker during the accounting online show entitled Law, The Puzzling Connection, held on 28th of January of the year 2022. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Mr. Emmanuel Dumayas, for lending us your precious time and showering us with your knowledge about the topic. We would like to thank our viewers for joining us today. Also, we hope that this day event has answered all your questions and concerning about accounting as a pre-law subject, that it has broadened your understanding on this subject. And if you have any topics, recommendations po, or speakers na you want to invite us, please leave a comment below or on our evaluation form, and we'll be delighted to hear from you guys. And before we end this event, Accounting Portal Philippines is still accepting members. And let's have a look at this video for more information. For further details, visit our FB page, Accounting Portal PH.